tungkulan sa isang kumpanya, basta't po marangal kayong nagtatrabaho, malinis ang perang inuuwi ninyo sa inyong pamilya, kahit po nagtitinda kayo ng suka, kahit po tagabili kayo ng suka, wala po kayong dapat ikahiya. Ang dapat mahiya, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ninanakaw yung flood control funds. Dahil sa pagnanakaw ninyo ng flood control funds, 200 Pilipino inosente patay, nalunod sa baha dahil ninakaw ninyo yung pera para sa flood control funds. Iyan ang nakakahiya. Iyan ang kasumpa-sumpa. Kaya nga sabi natin dito sa promotor ng negative campaigning, tanungin mo muna sarili mo, sino si Maya Santos? Bisitahin ho ninyo yung affidavit ni Miss Janet Napoles dun sa pork barrel, yung tinatawag na pork barrel queen. Yung affidavit ho niya noong 26 May 2014 sa, I believe, in the Senate. Tanong nyo dito sa nagpromotor ng negative campaigning, sino si Maya Santos? Tanungin mo rin sa kanya, sino yung Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla at Zenaida Ducot. Yan ang gusto nyong pag-usapan natin. Maganda po talaga mga attorney ang makakapasok sa Senado para alam talaga ang mga batas, hindi maging mangmang. At pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan, unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe, ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. At syempre, kinakailangan i-justify ng mga iba't ibang departamento. Marami daw na pirmahan na MOU. Alam ho ninyo, ako'y naging aktibo sa practice sa pribado. Yung MOU, pagka mayroong mga pagpupulong na malalaking negosyante, lumilipad ho ang MOU. Kinakailangan ma-justify bakit ka nagpunta doon sa lugar na yun eh. Sa kumpanya mo, sa business partner mo, para may maikwento ka. Nagpirmahan kami ng MOU. Pero yung MOU ho, wala pong halaga yun, wala pong meaning yun. Memorandum of Understanding. Why do you have to reduce your understanding into a memorandum form? Eh kung nagkaintindihan na nga kayo. Common sense ho yun. Kung tayong dalawa nagkaintindihan, ba't kailangan natin isulat? Hindi pa naman agreement yan. Nagkaintindihan lang tayo, nagkaigi tayo. Pero wala pong bisa yan. Hindi naman enforceable ang Memorandum of Understanding. Ang ibig sabihin lang ng MOU, nagkaigi tayo, nagkasundo tayo na pagdating ng araw ay maghahanap buhay tayong dalawa. Kung darating yung araw na yun. Pag hindi, wala hong MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Issue-based uhuli ang ating kampanya. Ang EDCA bases, nagkalat po ang US military bases dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. At makikita naman natin sa dalawang pananalita na niya sa kanilang ginagawang rally, tinataas po niya yung intensity ng anti-China rhetoric niya. Kitang-kita natin, gigil na gigil sa bansang China na yung miyembro daw ng Duterte senatorial candidates ay pro-China. Nakalimutan niya kasi na ang number 1 source ng ating imported products ay China. Inaaway niya ang China. Totoo po yun. Ang number 1 source of our export, yung export destination po natin, number 1 pa rin ang United States. Kaya nga parehong mahalaga itong mga higanting ekonomiyang ito. Pero hindi ka dapat makipag-away sa bansang China. And fact of the matter, hindi ba nung kumakandidato ka noong 2021 at noong 2022, ang takbuhan mo ay yung mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin nun? O bakit ngayon galit na galit ka sa China? At sinasabi mong pro-China ang Duterte senatorial candidates. But sinasabi mo na si Pangulong Duterte ay pro-China? Hindi siya pro-China, he is pro-Filipino. Ang interes ni Pangulong Duterte, interes ng Pilipino. Binalanse niya yung impluensya ng Amerikano, binalanse niya yung impluensya ng bansang China dito sa atin sa Pilipinas. At hindi po siya pro-China. Lalo hindi rin siya pro-US. Siya po ay pro-Filipino.
At maintindihan din naman natin yung spin na yan dahil alam po ninyo, itong mga kaibigan nating Amerikano, hindi rin mo rin naman matatanggal sa kanila yung kanilang may tuturing mo sigurong hinagpis kay Pangulong Duterte sapagkat ito nalalaman nito mga taga-Samar. Tatandaan po nyo yung ginawang Howling Wilderness, sinunog yung Samar nung isang colonel, si Colonel Smith. Sinunog yung Samar dahil nga po, di ba, nagkaroon ng bakbakan dyan noong panahon ng Amerikano at digma ang Pilipino. At kinuha nila yung Balangiga Bells. Yung Balangiga Bells, ito po ay ginawa nilang trophy. Trophy na ipinapakita nila na tinalo nila ang Pilipino. Maraming Pilipinong namatay. Just correct me if I'm wrong. His name, I think, is Colonel Jacob Smith. Nasa kasaysayan po yan. Ang utos ni Colonel Smith noon, dahil natalo nga sila, ang utos niya sa kanyang mga sundalo, higit akong matutuwa kung mas marami kayong papataying Pilipino. Nasa history book po yan. At ang kanyang kautusan, lahat ng makikita niyong Pilipino na nag-edad 10 years old pataas, patayin ninyo. Yan ang utos niyan. Wala rin naman sanction ng Amerika dyan sapagkat yung Colonel Smith to, yung ginawa niyang Howling Wilderness, yung Samar, namatay po yan, hindi Colonel, na-promote pa yan. Namatay yan as a general. Yan ang katotohanan. Kaya hindi mo matanggal sa ating matagal ng alyado at kaibigan na Estados Unidos. Yung iilan lang naman dyan, hindi lahat. Dahil pinasauli ni Pangulong Duterte yung Balangiga Bells. Di nila matanggap yun. Bakit naman hindi nyo matanggap? Amin yun. Di ba? Ginawa ninyong war booty. Kaya firm and very strong leader si Pangulong Duterte na obliga sila ngayong isoli ito, yung Balangiga Bells, dahil part yan ng heritage nating mga Pilipino. Dinamdam siguro ng iilan dyan sa gobyerno ng Amerika, kaya sila ay galit na galit kay Pangulong Duterte. Bukod dyan, ito nga pagbabalanse niya na binalanse lang na niya yung interest ng China at Amerika sa ating bansa. Yan din dapat ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Yan ang dapat niyang ginagawa sapagkat alam nyo, we are so situated in a very strategic position. Dapat nga tayo gitna ng mga yan eh. Tayo nagdidikta, anong gusto mo China, anong gusto mo US, halika kayong dalawa rito. Pagkakasunduin ko kayo, huwag nyo akong diktahan. Dahil itong lugar na inyong pinagtatalunan, nasa akin yan eh. Yung napaka-importanting maritime zone, yung sa South China Sea. Yan ang ating pinag-uusapan dapat. Issue-based. Ang nangyayari, naglipa na po ang US military bases sa Pilipinas. Kahit ano pong tawag nyo dyan, tawagin ninyong EDCA, tawagin ninyong Visiting Forces Agreement, base militar po ng Estados Unidos yan. Hindi makatungtong ang mga Pilipino, hindi makatungtong ang tropang Pilipino diyan sa espasyo ng lupa na ino-occupy sa kasalukuyan ng US military troops, facilities, and kung ano-ano pa nilang kagamitan. So yan po ang katotohanan. Yan ang issue ngayong eleksyon, pag-usapan natin. Dapat yan kasi balanse yung approach natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Amerika at sa China. Hindi tayo dapat sunod-sunuran dito sa Amerikano. Hindi tayo dapat sunod-sunuran. Ano na bang naibigay nila sa atin? Pinagamit mo yung base militar natin ng libre. Pinagamit mo ng libre. Kung nagpagamit ka na lang, sana ginamit mo na lang din sila. Singilin mo. Kailangan natin ng pera eh. Tapos pagka sila nag-i-extend ng tulong in the form of a loan assistance. Loan pa rin yung utang ho yun, tayo magbabayad nun. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic. Nais nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Ulitin ko, ako ay nagpapasukat, nagpapakilatis, nagpapakilala, nagpapatimbang sa inyo. At kung sa tingin po ninyo tayo karapat-dapat at nararapat, pahiramin po ninyo ako ng inyong tiwala at boto.
Yun po ang dapat ginagawa ng lahat ng kandidato, hindi po yung negative campaigning. Pero hindi naman pwedeng lulunukin natin lahat ng sinasabi nila dahil gaslighting po yan. Hindi po tayo dapat maging biktima niyan, tinutuwid natin yung mulit patuloy na pambubudol ng Marcos administration at dala-dala niya hanggang kampanya. Kay Aline Samson, Team Suka, the lucky nine lang malakas sa OFW here from Hong Kong. Salamat. Talagang legend na si Team Suka. Kay Bubbly Mitch Fernandez, mahirap po talaga pag walang alam ang leader ng bansa. Kay Junri Abioy, True Attorney Vic, marami tayong products na galing sa China. So bakit awayin pa ng Pinas ang China? Alam ho nyo yung China, tigil lang nila ang importation ng toilet paper sa US, magkakagulo po sa US. Hindi po biro, tigil lang nila yung importation ng toilet paper sa United States. Tingnan nyo, magkakagulo dyan sa Amerika. Attorney Vic Rodriguez may bagong revelasyon.